Amen. Hallelujah. 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 So, nandito na naman po tayo para maghayag ng salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa panahon po ngayon, sa henerasyon po natin, nais ng Lord na malaman natin that we are a kingdom generation of history maker. Na kung mababasa po natin sa Hebrews 11, kung saan ipinaliwanag ni Pablo ang tungkol sa pananampalataya ng mga propeta at mga hinirang ng Diyos sa kapanahunan nila. Na kung saan sila ay gumawa ng pangalan, hindi para sa kanilang sarili, kundi para itaas ang pangalan ng ating Panginoon at Diyos at Hari na lumikha ng lahat ng sangkatauhan ng buong mundo at ng kalawakan. So kung mababasa po natin sa ating text verse na Hebrew 11 verse 39 to 40, sabi sa English, all these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received all that God had promised. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us. Sa Tagalog po, at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot, kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ayan. So, sino-sino po yung mga tao na iyon na tinutukoy ni Pablo na gumawa ng kasaysayang di malilimot? Nandiyan po sila Moses, sila David, sila Abraham, Enoch, at marami pa pong iba. Kasama po ang mga propeta at iba pang mga hinirang ng Diyos na kung saan gumawa sila ng isang kasaysayan sa panahon nila na kailanman naitala sa Biblia at hindi natin basta-basta malilimutan. Amen po. So, sa panahon natin ngayon, ano yung pwede nating magawa para sa Diyos na pwede nating iwan sa mundong ito kapag tayo ay lumisan na? Na kung saan ay makapag-iiwan tayo ng mga bagay na hindi malilimot kailanman ng mga taong nakaalam nito. Amen po. This generation is the now kingdom. Ano ba ang gagawin natin para maging matatag tayo at tayo ay maging tulad nila? Amen po. So, sa mga sandaling ito, let us pray para po sa paggabay ng banal na Espiritu na siya pong magbibigay sa atin ng kaliwanagan at kaunawaan patungkol sa kanyang kaharian. Sige po. Amang nasa langit, ang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba. Pinadakila ikaw ang aming Diyos na siyang aming sinasandigan, matibay na bato, hari ng langit at hari ng lahat. Maraming salamat po sa minsan pang kaalaman na ibibigay mo po sa amin. Reveal yourself to us, Father God. At ang iyong mensahe ay makarating po sa bawat taong makakapakinig nito, God. Father God, we ask your Holy Spirit through Jesus Christ na siyang magbigay sa amin ng kaunawaan, karunungan upang maunawaan po ng aming isipan ang nais mong mensahe para sa amin sa araw nito. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen.
Amen. So, ang title po natin ngayon is Kingdom Generation of History Maker. We are here not only to live in this world. Okay po. Nandito po tayo para gumawa ng history sa mundong ito. Bawat isa po sa atin ay gagawa ng history. Amen po. Kaya nga po, history means his story. Ikaw, ako, siya, or kung sa babae, her story, ganon. So, which means, bawat isa po sa atin ay gagawa ng istorya sa buhay po natin na hindi malilimutan kailanman. Ang maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Heso Kristo, ang maitaas ang Ama natin sa langit. Amen po. Ayan. So, handa ka po ba na maging history maker sa panahon natin ngayon? Na sa pagdating ng panibagong henerasyon, isa ka sa maaalala dahil ginawa mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen po. Ready ka na po ba? Para malaman po natin kung ano yung mga pwede nating gawin at kung ano yung dapat nating maging batayan upang maging tayo ay maging history maker tayo sa panahong ito. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Una, our faith must be rooted in the message that we heard. Amen? So, ang tanong, ano ba ang message na narinig mo? Na naging dahilan para magkaroon ka ng pananampalataya. So, siguro, kailangan po nating hingin ang pangunawang ibibigay sa atin ng Diyos. Na sa gayon, maging malinaw po sa atin kung ano ba ang ugat or pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? So una, our faith must be rooted in the message that we heard. Sabi nga po, first, faith is a complete trust or confidence in someone or something. So, yan po ang meaning ng faith. So, kumpleto or buong pagtitiwala mo at confident mo sa isang tao or sa isang bagay. Halimbawa, naiinitan ka, diba? So, ano ba ang bagay na pwedeng magbigay sa'yo ng refreshment? Nakita mo may binibentang electric fan sa kanto. So, bakit mo siya binili? Or dahil nakita mong nakakapagbigay siya ng malakas na hangin at refreshment sa'yo, dahil naiinitan ka, binili mo siya. Na hindi mo inisip or sabihin na natin, nagtiwala ka kahit hindi mo pa nasisiguro na siya ay tatagal, na hindi masisira. Amen po. So, kaya sinasabi dyan, faith is a complete trust or confidence in someone or something. Or someone na sinasabing, ikaw, na isang babae, may nanligaw sa inyo isang lalaki na totally stranger sa'yo, is anong ginawa mo? Sinagot mo siya at pinakasalan mo. Amen? Na hindi mo siya kilala, di ba? So, ibig sabihin, binibigay mo ang buong pagtitiwala mo sa Kanya. Amen? So, ganun din po sa ating Panginoon. Pero, hindi ka maniniwala or hindi mo bibilin ang isang bagay or hindi mo pakakasalan ang isang tao kung hindi mo nakuha or hindi niya ibinigay sa iyo ang mensahe para magtiwala ka sa Kanya. Amen po? So, malinaw po ba? Naintindihan po ba natin yung example ng faith? Which means complete trust. Buong puso mong pagtitiwala sa Kanya. Hindi dahil siya ay may pangalang ganito. Hindi dahil siya ay gwapo or maganda. Hindi dahil sa pangalan ng isang brand. Hindi dahil sa pangalan lang.
ng isang brand, kundi yung brand na yon ng isang appliances ay may pinangako sa'yo. May sinabi sa'yo na pinagkatiwalaan mo. Amen po. So next. Sabi po sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So yan po ang ibig sabihin ng faith. Hebrews 11:1 sa Tagalog, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Amen po? So, ibig sabihin, hindi po ito lang nagtutukoy sa mga bagay na gusto nating mangyari. Nanalangin ka na gusto mo mangyari, hinihingi mo yung ganitong bagay, ganitong ganyan. Amen po. Na naniwala ka na mangyayari. But ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon or tinutukoy dito ni Pablo is yung foundation ng iyong pananampalataya na narinig mo. Amen? So, hindi po ito yung naniwala ka na mangyayari, nagagaling ka, maniwala na ganito, ganyan, di ba? So, ang tinutukoy dito yung pundasyon na inaasahan mo at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ano ba yung tinutukoy dyan? Ang tinutukoy po dyan ay yung mensahe ng kaharian ng Diyos na ipinahayag ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Naway maintindihan po natin iyon at maipahayag sa atin ng banal na Espiritu kung ano ang tunay na nilalaman ng Hebrews 11:1. Kumbaga, pinaliwanag nga dyan sa buong Hebrews na kung saan yung mga taong naniwala at nagkaroon ng pananalig doon sa darating na hari at sa kanyang kaharian is nakagawa sila ng mga bagay na hindi malilimutan. Amen po? So which means sa kanilang pagtitiis, dahil kahit na nahihirapan sila, papatayin na sila, isinusulong po nila na maipahayag ang mensahe na iyon na iniutos sa kanila ng Diyos. Na kahit hindi pa nila nakikita yung inaasahan nila na dadating. Amen? So dito sa generation po natin, ang tinutukoy po dyan is yung mensahe ng ating Panginoong Jesus na ipinahayag niya. Na siyang pinagtutungtungan ng ating pananampalataya. Amen po? So, ang message of the kingdom of God ay magbibigay po sa atin ng tamang kaisipan patungkol sa mensahe ng Diyos or sa nais or panuntunan ng Diyos dito sa mundong ito. So, alisin muna natin sa kaisipin natin na nananampalataya tayo na magkakaroon tayo ng bahay, magkakaroon tayo ng kotse, magkakaroon tayo ng maraming pera, hingin lang natin sa Diyos at maniniwala tayo na ibibigay ito sa atin. Amen po. Ang message of the kingdom is not about that. Ang message of the kingdom is for us to have faith in that message that Jesus preached. Nang sa gayon maintindihan po natin na ang lahat ng bagay na hinihingi po natin, na ang lahat ng bagay na inaasahan po natin dito sa mundong ito ay karagdagan lamang po. Amen? Ano po yung nais niyang muna nating gawin? Is to seek the kingdom of God and His righteousness. Maintindihan po natin iyon. Dahil once we understand that and we do things na mula doon sa mensaheng iyon, lahat ng bagay ay idadagdag na lamang po sa atin. Amen? Next,
Sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So naka-underlined word po yung believes in Him. Ano po yung tinutukoy po dyan na Ang tinutukoy po dyan na paniniwalaan mo sa Kanya, hindi po ang tanong dyan is sino ang paniniwalaan mo. Kasi tinukoy na dyan kung sino, Him, yung the only Son. Amen po? One and only Son. Pero ano ang paniniwalaan mo sa one and only Son, which is Jesus? Para ano? Na kung maniniwala ka sa sinabi niya, dito sa mundong ito na perishable, hindi ka magpe-perish, but have eternal life habang nabubuhay ka dito sa mundong ito. Mararanasan mo yung eternal life here on earth. Amen po? So don't get me wrong na inaalis po natin si Jesus sa usaping ito. Kundi binibigyan lamang po natin ng linaw kung ano ang paniniwalaan mo doon sa anak na ipinadala ng ating Ama sa Langit, which is Jesus. Kasi naging pamantayan natin na maniwala ka lang sa pangalan ni Jesus, which is Jesus Christ, saved ka na. But ang tinutukoy po dito is believe in Him. Ano ba yung ipinahayag niya? Maniniwala ka lamang ba sa pangalan? Maniniwala ka lang ba doon sa personal appearance ng isang tao? Na hindi mo nalaman kung ano yung gusto niyang ipahayag sa'yo? Yung asawa ninyo, bakit nyo pinakasalan? Naniwala ka ba sa kanya dahil gwapo siya, maganda siya, sexy siya, matipuno, malaki katawan? Di ba bago ka naniwala sa kanya, bago mo siya pinakasalan, naniwala ka sa mga pinangako niya, sa mga sinabi niya? Amen po? Yun po yung mensahe sa'yo nung asawa mo or nung boyfriend mo. Kung bakit mo siya sinagot or bakit mo siya pinakasalan. Ganon din po si Jesus. Ganon din po ang Ama. Nung pinadala niya ang kanyang anak dito sa mundo, is kailangan mong maniwala sa sinabi niya. Amen? Dahil pag naniwala ka sa sinabi niya, saka ka susunod sa kanya. Sa mga politiko po natin, bakit mo binoto, ulitin ko, bakit mo binoto si ganito, si ganyan, at si ganon? Dahil ba sa artista siya? Dahil ba sa gwapo siya? Dahil ba sa nakatanggap ka ng pera mula sa kanya? Dahil ba nakatanggap ka ng bigas mula sa kanya dahil kaya mo siya binoto? Di ba bago magbotohan, nagkakaroon ng meeting de avance kung saan nagsisiwalat sila ng kanilang saloobin kung bakit sila tumatakbo? Amen? So yun po yung dahilan kung bakit natin sila iboboto dahil sa kanilang plataforma. Hindi dahil sa personal appearance nila. Sa mensaheng gusto nilang iparating sa atin. Ganon din po ang ating Panginoong Hesus. May sinabi po siya na siyang dapat maging pamantayan ng pananampalataya po natin sa Kanya. Kaya nga po, our faith must be rooted in the message that we heard. Hindi po dahil sa may pangalan lang po siyang Jesus. Amen po? So sa mga unang teachings na pinag-aralan po natin, malalaman po natin kung ano yung talagang mensaheng gusto niyang iparating. Amen po? So kung hindi nyo pa po napakinggan, pwede nyo pong hanapin sa aking YouTube channel. Amen po. So next. So ano po ba yung mensaheng dapat maging ugat ng ating pananampalataya? Sa Matthew 4:17, sabi po dyan ni Jesus, "From that time on, Jesus began to preach, 'Repent, for the kingdom of heaven is near.'" So iyan po yung
message na ipinahayag ni Jesus. Na sinasabi po niyan, repent, for the kingdom of heaven is near. So that is the only message Jesus preached. Kahit basahin mo po yung buong New Testament, yung gospel, that the only message that Jesus preached is the kingdom of heaven. Anong purpose ng repent? For you to change your mind. Magbago ng kaisipan kasi nandyan na yung kaharian ng Diyos. Amen po? Doon masasalig or doon matutungtong ang pananampalataya natin sa Kanya. Na siyang magiging dahilan para dumating sa punto na tayo'y magiging history maker. Dahil maintindihan natin kung ano ang gusto niyang iparating sa atin at ipagawa sa atin. Amen po? Sabi rin po sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Malinaw naman po siguro ang gustong ipayag ng Romans 10:17. Faith comes from hearing the message. Nagmumula ang pananampalataya kapag narinig mo ang mensahe. Hindi nagmumula ang pananampalataya kapag narinig mo si Jesus ay nandyan na. Ang importante doon ay yung sinabi po niya. Amen po? And the message is heard through the word of Christ, which is Jesus Christ. Amen. Gusto ko lang pong i-emphasize po ito kasi marami po sa atin naniwala lang sa pangalang Hesukristo. Marami po sa atin naniwala lang sa mga sinasabi ng kung sino-sino. Pero hindi po naunawaan kung ano ang message na narinig natin mula sa Kanya at yung message na dapat galing po sa salita ng ating Panginoong Hesus. Na yun po yung tumutukoy sa Matthew 4:17 na Kanyang iprenich. Repent, for the kingdom of heaven is near. Amen po. So maging malinaw po sa atin yun. At hingin po natin sa ating Ama sa Langit, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na siyang magpapaunawa po sa atin kung ano ba talaga ang faith na dapat nating paniwalaan. Amen po? So magbabago po talaga ang pananaw po natin sa salita ng Diyos kapag naunawaan natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos na ipinahayag po ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Hindi ka lang nagkaroon ng pananampalataya dahil naniwala ka sa Diyos, kundi yung basihan ng paniniwala mo sa Diyos ay mula sa message na ipinahayag ni Hesus. Amen po. Yun po yung titignan po ng Diyos sa atin. Amen? And sa number 2 po, our faith must be accompanied by action. We must preach what Jesus preached. So sinasabi po natin na tayo ay may pananampalataya sa Diyos. But, ang tanong, ipinapahayag po ba natin ang ipinahayag ni Jesus? That's the big question. Ano po ba yung ipinahayag ni Jesus? Babalikan po natin yung Matthew 4:17. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near, or is arrived. Yan po yung pinahayag ni Jesus, na siyang dapat po natin ding ipahayag. So, hindi ibig sabihin po niyan, pupunta ka sa labas, is ipapahayag mo yung
sinabi po niya, we must understand what is about the kingdom of God. So that pagka naintindihan po natin ito, kapag ipinahayag po natin ito, hindi lamang po personal ideas or knowledge ang ibig sabihin po nito, kundi the knowledge, the secret of the knowledge of the kingdom, na siyang ang Panginoon natin or ang Ama natin sa langit, ang siyang nag-reveal nito sa atin. Amen po? So we must study the kingdom of God. We must ask our Father to reveal His message to us. Amen po. Nang sa gayon, magawa din po natin kung ano yung ipinahayag ni Jesus. Amen po. We must declare the kingdom of heaven has arrived. So, paano mong i-declare ang kaharian ng Diyos kung hindi mo ito naintindihan? Hindi lamang po ito simpleng, sabi ko nga kanina, hindi lamang po ito lalabas ka at ipapahayag mo yung Matthew 4:17. Dahil kung may mga curious na tao dyan at magtanong sa'yo, anong isasagot mo about the kingdom? Amen po. Marami pong ibang nagsasabi na kapag ang kingdom ang pinag-uusapan, sinasabi nila kulto ito. Amen po. Ngayon kung sasabihin nilang kulto ito, di sinabi nilang kulto si Jesus. Amen po. Kasi yun ang pinapahayag ni Jesus eh. Yun ang pinahayag ng ating Panginoong Jesus. Kingdom of Heaven. Ang magiging pagkakaiba lamang po nito is sa gawa. Kayo na po ang musga. Amen po. The kingdom of heaven is not seen by our naked eyes. It will manifested in the lives of a people who believe in it para maintindihan po natin ang kaharian ng Diyos. The kingdom of heaven is in us. Yan po. Hindi po natin magagawa, kumbaga, it's up to you na kung paano. Pero sasabihin ko lamang po, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos sa mga buildings na malalaki, sa mga palasyo kung ano-ano. Amen po. Kundi nasa atin po kung paano tayo na impluwensyahan ng Diyos sa buhay po natin, na siyang nakikita po na naghahari talaga ang Diyos sa atin. Amen? So marami po tayong dapat maunawaan about the kingdom of God, about the faith we have in God through His message. Amen? The kingdom must be pursued, studied, understood, and learned. So paano po natin ma-accompanied by action ang kaharian ng Diyos, ang pananampalataya natin? Kung hindi po natin naintindihan ang kaharian ng Diyos. So sa mga nauna pong teachings po natin dito sa YouTube, ay may mga pagpapaliwanag na po akong ginawa patungkol sa kaharian ng Diyos, na pwede po nating panoorin at pakinggan upang maintindihan po natin ano ba talaga ang kingdom of God. Amen? Kasi ang kingdom of God is not only a kingdom na alam po natin. Especially tayo po ay nabubuhay or nabuhay dito sa Pilipinas or sa ibang bansa na merong democratic form of government na siyang very opposite po sa kingdom of God or sa kingdom form of government. Amen po? So, ibang topic po ito eh. Pero kung gusto nyo pong pakinggan, isanapin nyo po yung message na yung teachings po natin sa YouTube ng Kingdom Influencer. Ang title is Understanding the Kingdom of God. And yung isa pa ay the Restoration of the Kingdom of God. Amen po? So, balik po tayo. So, paano po natin maipipreach? Pwede po bang lumabas lang po tayo at i-preach po natin yung Matthew 4:17?
No,